Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo, anong ganap sa buhay niya ngayon, okay? Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate, kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Tingnan natin, anong ganap sa person mo, anong nangyayari sa kanya, ano yung mga plano niya, okay? Start na ako. Tingnan natin kung ano yung lalabas. Give me the message. Anong energy ng person mo? Para to sa mga no contact situation na nakikibalita kung anong ganap sa kanilang mga person. Yan. Okay, give me the message. Anong ganap ng person mo ngayon? Anong nangyayari sa kanya? Okay. Meron ditong 4 of Cups reverse. Give me the message. Anong ganap sa person mo? Meron ditong 8 of Pentacles. Then the Moon. Okay, malalim pa rin tong nararamdaman nito, okay? May distance sa inyong dalawa. Kumbaga, no, nararamdaman ko dito na may connection pa rin. May soul connection. Nararamdaman mo yung presensya niya. Ganun ka din. Ganun yung energy niya. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong 6 of Wands reverse and the Hangman reverse. Give me the message. Excuse me. Anong energy ng person mo? Anong energy ng person mo? Meron ka ditong Queen of Cups reverse. Give me the message. And 9 of Wands and Ace of Pentacles. Okay. Meron ka ditong person Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, Taurus. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. More on fire sign, earth sign, and water sign. Okay? Ito rin nakikita ko. Itong person mo, no? Malalim pa rin yung nararamdaman nito sa'yo. Okay? Ito yung nakikita ko. Kumbaga, no, kahit malayo kayo sa isa't isa or wala kayong kontak sa bawat isa, meron pa rin siyang malalim na nararamdaman sa'yo kasi lumabas yung the Moon. Kumbaga, no, nakikita ko dito yung hidden na nararamdaman niya. Yung feeling na tinatago niya yung pakaramdam niya sa'yo, okay? Yung damdamin niya sa'yo, meron siyang nilihim or sabihin natin na hindi niya ipinapahayag sa'yo yung kanyang totoong nararamdaman, okay? Maybe dahil kaya niya itinatago yung nararamdaman niya sa'yo dahil baka alam mo yun, yung tipo na lumaki yung ulo mo, okay? Or pwede rin sabihin na magitong alas para sa'yo. Ganon siya mag-isip, okay? Ito lang yung nafe-feel ko kasi yung lumabas ng the Moon, meron pa rito yung energy ng person mo, no, may pagka-sensitibo, maramdamin, okay? Maybe pag ikaw ay nagsalita ng something na prangka, mabilis siya magdamdam. Yung tipo na nasabihan mo siya, pero imbis na ipagtanggol niya yung sarili niya, bigla na lang tong mananahimik, okay? Ganon yung energy ng tao nito. Then dito, nung lumabas ang 4 of Cups reverse and 8 of Pentacles, nafe-feel ko dito, gusto naman to ng taong ito, yung person mo, no, ng transformation. Nakikitaan ka ng tao nito na, alam mo yun, meron siyang nililikha or meron siyang pangarap sa inyong dalawa. Kaya lang itong tao nito, nakikitaan ko dito na nahihiya siyang i-offer yung gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. Kaya, kasi maybe meron sa inyong nangyari na hindi nagkaunawan or hindi kayo nagkasundo, no? Na kung saan, no, itong tao na ito, hindi pa rin makawala sa nakaraan, okay? Ito lang na feel ko dito. Then, nakikitaan ko din dito, no, sa ito Pentacles. Meron tong kinikreate sa panahon ngayon, kumbaga nakapokus to sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Then, nakikitaan ko rin dito, no, meron ditong transformation. Or pwede rin sabihin, gusto ng tao nito na magkaroon ng transformation. Ito lang na feel ko. Then, dito, no, sa 4 of Cups. Nakikitaan ko dito, no, kasi sa 4 of Cups, lumabas siya nung naka-reverse. Yung tipo ba na ini-enjoy niya yung buhay niya. Ini-enjoy niya yung buhay niya mag-isa. Ganon. Or pwede rin sabihin, ano, meron dito
pumupukaw sa atensyon niya. Para hindi magtuon ang atensyon niya sa'yo. Ganun ba? Yung parang nagpapakabisi siya sa kanyang trabaho, para malimutan ka, ganun. Ito lang nafe-feel ko. Then dito, no, dito sa Five of Cups upright, nafe-feel ko, no, maraming nasayang na sandali sa inyong dalawa. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na sinubok kayo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, nag-iintay lang to ng tamang panahon. Or pwede rin sabihin, may nag-iintay dito. Pwedeng ikaw o pwede rin tong person mo. Okay? Scorpio, Cancer, and Pisces. Nag-iintay lang to ng timing. Or nag-iintay lang to ng pagbabago. Pero ganun pa man, nakikitaan ko nito na alam yung ginagawa niya. Okay? Ito na nafe-feel ko. Kahit may mga lumulubog ditong bulaklak kasi yun yung magandang alaala eh. Alam niya, nakabangon pa rin siya dito kasi meron pa siyang hawak na 2 bulaklak dito. Na kung saan meron pa rin tong pangarap para sa inyong dalawa, kaya lang nag-iintay lang to. Or pwede rin sabihin, iniintay ka lang neto. Okay? Hindi halos lahat ha, ito lang nafe-feel ko. Meron dito nag-iintay. Kahit meron mga pangyayari or sabihin natin na tinatanggal niya muna yung init ng ulo or yung issue niyong dalawa, no? Kasi nakikita ko dito na meron ditong problema na kinakaharap. Okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko din dito sa Six of Wands reverse. Hindi to makatuon sa'yo, okay? Kumbaga, sa hindi makatuon. Hindi niya alam kung paano papasok muli sa buhay mo. Ito lang nafe-feel ko kasi lumabas ng Six of Wands reverse. Kumbaga, nakikitaan ko dito na mahina yung pundasyon niya. Maybe nahihiya sa'yo or natatakot sa'yo. Yung tipo ba na hindi niya alam. Nagpaplano siya pero hindi niya alam. Gumagawa siya ng strategy kung paano siya tutungo sa'yo pero hindi niya alam yung the moves kung paano mo tatanggapin itong tao na ito. Ito lang yung nararamdaman ko. Then the Hangman upright. Meron tong mensaheng gustong iparating sa'yo, okay? Magme-message to. Ito lang na-feel ko. Kasi ito lang yung kanyang naiisip eh. Yung magmensahe sa'yo. Pwedeng batiin ka nito in Christmas and New Year, okay? Ito lang yung na-feel ko. Meron dito magpaparamdam sa'yo. Kasi gusto niya magkaroon ng kalayaan sa kanyang nararamdaman. Gusto niya na magkaroon ng kapayapaan sa inyong dalawa. Maybe humingi ito ng tawad sa'yo. Kumbaga, malinis na yung hidwaan sa inyong dalawa. Ito lang na-feel ko. Kasi may mensahe. May mensahe kang marireceive dito, okay? Then dito, sa Queen of Cups, reverse. Wala tong lakas ng loob. Kumbaga, nakikitaan ko dito na maybe wala pa itong maipagmalaki or sabihin natin na kapos pa siya sa budget sa panahon ngayon. Kasi lumabas ang Queen of Cups, ibig sabihin wala siyang may offer sa'yo. Ganun. Ganun yung energy nito. Hindi siya mapalad sa panahon ngayon. Kumbaga, nakakubli siya sa shell niya. May pagkamahiyain or nahihiya siya sa sitwasyon o sa mga nangyayari. Kasi alam ng taong ito na, alam mo yung tipo na may nagawa siyang kasalanan sa'yo pero nahihiya siyang humarap sa'yo kasi may pagkakasala nga siya sa'yo. Pwedeng batikusin mo siya sa mga once na nakita mo to, pwede mo siyang batikusin eh. Ganyan. Kaya itong tao nito, alam, nag-iisip naman ito. Okay? Pero itong tao nito, nahihiya sa kanyang sitwasyon, sa kondisyon niya, ganun. Ito lang na-feel ko. Then dito, sa Nine of Wands, nakikitaan ka ng tao na ito, masyado kang, protektado. Alam mo yun, yung tipo na, nakahanda ka. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na, alam mo yun na, maganda. Yan, di ba, magandang bulaklak. Pero may tinik ka. Sa may tinik ka, mapanganib ka. Kahit maganda ka or gwapo ka, mapanganib ka din. Ganun yung energy mo dito, okay? Kumbaga, sa isang kibo lamang ng isang tao, halimbawa, nakikitaan ka ng tao nito na sobrang ganda ka, maayos ka, pero once na nagalit ka, tigre ka. Kasi meron ka dito, tinik. Hindi mo hahayaan na, alam mo yun, ganyan yung kalamang ng person na ito. Kumbaga, nakikitaan ko dito na kahit gumagawa to or alam ng tao nito yung galit mo once na nagalit ka or na-discover ng tao nito kung paano ka magalit. Ito lang yung na-feel ko kasi nakikitaan ka niya ng nagre-renew ka or sabihin natin sa renew nakikitaan ka niya ng bagong simula or sabihin natin na merong bagong nagaganap sa buhay mo, may pagbabago, may inayos ka sa sarili mo. Meron ka mga, yung tipo na binago mo talaga yung sarili mo, okay? Kung paano ka naging matigas na ganito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko na delikado ka. Alam mo yung tipo na maganda ka, pero delikado ka. Ganyan. Kasi, kumbaga, once na may nambasto sa'yo, talagang gigirahin mo. Ganun. Hindi mo ipakikita. Yung parang ipakikita mo yung pangil mo bilang isang babae or bilang isang lalaki,
vice versa na lang. Ito lang na-feel ko. Ayaw mo nang ikaw ay binabastos. Ayan, tingnan pa natin kung ano pa yung energy mo. For no contact situation, ano yung mensahe? Ano pa yung mensahe for no contact situation? Matapang ka eh, okay? Takot sa'yo yung person mo, matapang ka. Ito lang yung nakikita ko sa Nine of Wands. Grounded. May boundary. Hindi mo hahayaan yung sino man tao na gaguhin ka. Ganun. Ganun yung energy mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Kung pakaramdam mo, ganito kang klase ng tao para sa itong kwento nito, or kung mararamdaman mo na ganito yung person mo. Okay? Meron ditong house 11. So, ibig sabihin, ikaw yung tipo ng tao na palakaibigan. Pero kahit palakaibigan ka, magaling ka din yung tipo na palakaibigan ka, pero iba ka rin magalit. Ganun. Till na-feel ko. Then dito, no, masyado ka ding friendly, marunong kang makitao or makibagay sa kapwa. Kaya mong mag-adjust, kaya mo din makihalubilo. Pero once na ikaw ay tinatapakan na, nagkakaroon ka din ng pangil, lumalabas yung pangil mo. Ganun kita maramdaman dito sa House of 11, okay? Give me more information. Ayan, tumansik. Meron ditong the moon, no? Diba? Yung sinabi ko kanina. Malalim pang nararamdaman ng tao nito. Confirmation, 2 beses lumabas ang the moon. So, tama yung feelings ko na itong tao nito, malalim pa rin yung pakiramdam sa'yo. Kumbaga, nakikita ko dito na kahit matagal na kayong nagkalayo, meron tong kinikimkim, or sabihin natin nakukonsensya din sa ginawa sa'yo, or naaalala niya pa rin yung kabutihan mo. May panghihinayang, ganun. Then, napipil ko din dito, ikaw yung tipo ng tao na alam mo yung mga pangangailangan mo, alam mo kung paano alagaan yung sarili mo. Kasi, pinapakaramdaman mo yung sarili mo kung ano yung mga kailangan mo at hindi mo na kailangan. Ganon. Ganon yung energy ng the moon. Masyado kang yung tipo na divine feminine energy. Okay? Ito yung na-feel ko. Yung pagka malakas yung sense mo. Ayan. Tingnan pa natin. Give me more information. Give me the message for no contact. Meron ditong house 6. Establish a foundation, health, daily life, and practical detail. Kumbaga, nakikitaan ko dito na ikaw yung tipo ng tao na practical, or sabihin natin, gusto mo lang naman sa isang relasyon ay yung practical, madali lang. Yung pasimplihin lang, okay? Yung tipo na andyan ka kapag nandyan yung kapartner mo kapag kailangan mo, or nandyan yung partner mo kapag may mga problema ka at maaasahan mo siya. Ganun ka lang ka-practical. Then, na-feel ko din dito, mas pina-priority mo yung health mo, okay? Kumbaga, alam mo yung needs ng katawan mo. At yun din ang gusto mong mga kapartner mo, yung tipo na marunong din mag-alaga sa kanyang sarili. Okay, ito lang nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung parating dito sa Love Oracle card, kung ano pa yung gusto niyang ipahayag. Give me the message. Ano pa yung mensahe na ipinaparating dito? Meron ditong healthy choice. So, lumabas talaga yung healthy choice. Mas pinapangalagaan mo yung sarili mo. At ganun din yung gusto mong makapartner mo, maingat sa sarili. Then, nakikita ko din dito, yung iba sa inyo, kontento kayo kahit wala kayong relasyon ngayon, or matagal na kayong walang contact ng person mo. Nakikita ko dito na naglalove self ka, inaalagaan mo yung sarili mo, nagiging masaya, okay? Nakatuon ka sa mga positibong bagay, kahit chinichismis mo, or kahit kahit inaalam mo yung nangyayari sa person mo sa pamagitan ng tarot, maybe natutuwa ka lamang kung anong ganap sa person mo. Pero ganun pa man, kahit may mga nagaganap sa person mo, mas nakatuon ka pa rin sa boundary mo, okay?
Kumbaga, nakikichismis ka lang sa ganap sa person mo. Ito lang yung nararamdaman ko sa'yo. Give me more information. Ano pa yung energy? Meron ditong axe. So, meron ditong separation na ganap sa inyo. Break up. Kumbaga, nagkaroon dito ng silent treatment or binigyan mo to ng silent treatment. Maybe pinalak mo kaya napakatahimik. Ganon lang yung energy. Meron dito na hand of card. Nasa iyo kasi yung hawak mong baraha ha. Ikaw may control. O kaya ito yung nakikita ko dito. Hawak mo yung baraha, ikaw yung may control, kaya mong sumugal. Or yung tipo na sa card, kumbaga sa magsusugal, ikaw yung hindi kasi ako magaling sa sugal eh. Yung tipong sa sugal, nasa iyo yung alas. Ganun. Para panalo na. Ganun. Give me more information. Ikaw yung may hawak eh. Give me the information. Ano pa yung energy? Meron ditong girl talk. So, lumabas dito sa House of 11. Mas ini-enjoy mo yung pagiging single mo. Doon mo nakikita yung halaga mo. Nakipag-banding ka sa mga friends mo. Kumbaga, mga groups, ganyan. Then, nagsasaya ka lang. Nagpapakasaya ka bilang isang single at andito ka ngayon sa focus ng moving on, ganyan. Kumbaga, binibigyan mo yung oras ang sarili mo para sa kaibigan mo naman muna. Ganon. Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Last, anong message? Bigay ng last. Love. Talagang nandito ka sa self-love, okay? Ito na yung nafe-feel ko sa'yo. Mas pinagtutuunan mo yung sarili mo. Kumbaga, binibigyan mo ng pagmamahal na kung saan binubuo mo muli yung sarili mo, nag-moving on ka na. Pero kahit no contact situation, inaalam mo lang yung ganap sa person mo. Pero kung ganun pa man, hindi ka na apektado para sa kanya. Kasi nakikita ko dito na mas nakatuon ka sa sarili mo. Kumbaga, chinichismis mo lang dito yung partner mo, yung past person mo para tingnan mo lang kung ano yung nangyayari or nagaganap sa kanya. Ganon yung energy mo, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.